Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi at-tahirin. Wal la'natu ad-da'imatu ala a'da'ina wa a'da'ihim min al-ani ila qiyami yawmiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surat at-Taubah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirahum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Sadaqallahul aliyyul azim. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa isa sa mga pillars ng Islam na tinatawag az-zakah. Isa sa mga panglimang pillars ng Islam or furu'uddin na siyang inimpose ng Islam ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mayayaman. Ang topic is az-zakah. Az-zakah or zakat. Zakat, ang ibig sabihin ng zakat is sa Islam Islamic tax, or ang meaning ng zakat sa lugha, sa alam nilang lugha, sa vocabulary ng Islam ay ang pagtawag noon ay az-zakah, to purifies or to clean or to purify. Zakat meaning to purify or to clean. Itong topic natin ay isa siya sa pinaka-importanting pillars or basic principle ng Islam na inimpose o kaya ni-require ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mayayaman a fixed portion of their wealth for the whole year, na ibibigay yun sa mga nangangailangan o kaya tinatawag natin 8 categories of the people. Yung mga 8 asnaf o kaya 8 categories kung saan sila ay beneficiaries ng zakat na yon. Ulitin ko, ang zakat is pwede nating sabihin it is an arms or something which purifies our money, and this will be given to those who are in need, or yung mga bagong converted to Islam, or yung mga Muslim na pero yung paniniwala nila ay hindi pa masyadong matatag. Ang tawag doon ay mu'allafatu qulubuhum.
This zakat will be given as a charity sa mga taong nabanggit natin. Mamaya banggitin natin kung sino-sino ang mga tao na yon. So ito ay panglimang pillars or furuuddin. Ang furu, basic ng relihiyon, basic ng Islam. We have this fundamental principle of Islam, which is 5. At itong pillars ng Islam or basic principle of Islam is meron siyang 10. And one of those is itong topic natin ngayon, az-zakah. To start with, bakit nangyari o kaya kailan nangyari itong pagkolekta ng tax or zakat? Itong practice na ito, this was actually initiated by our Prophet of Islam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya mismo ang nag-initiate dito dahil ito ay it has an important role in the administration of Islam at saka sa mga nangangailangan. So ang connection nito is it has something to do with the social obligation of the state o yung mga especially yung mga countries na Islamic. Dahil itong zakat, if this will be used properly, walang maiiwan, walang matitira na nangangailangan. Walang matitirang nangangailangan at you cannot find any person begging in the street. Wala kayong makikita. Kasi itong zakat, this will help the government to eliminate poverty. But in the case of in the case sa mga kahit nga dito sa Kuwait, meron silang program para eliminate itong mga street Pero doon sa atin dahil walang nakikialam, walang concern doon, so napapabayaan, no? So itong zakat ay ginawa o kaya initiated by our Prophet of Islam, and this was actually voluntarily instituted o kaya sabihin natin nung una voluntary lang ang paningin ng mga tao, kinokolekta ng mga tao na voluntarily. Pero as yung naging progressive ang propagation ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ginawa na itong wajib o kaya obligatory, kung saan sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, those who will not give, or those yung mga tao na hindi sila magbibigay ng kanilang a portion of their wealth, pero nakafix yun, no? Itong zakat ay nakafix sa mga property ng mayayaman. Ang doon ay 2.5 of the total amount or property we have. The whole year yun. At kukunin yun sa last month of the year. So, ngayon, ano na ngayon? Julhijjah? Wala pa? Julhijjah na, no? So, third week of this month, pwede nang i-evaluate at kwentahin lahat yung mga pera ng mayayaman, at ilalabas doon yung a portion of that which is equivalent to 2.5%. 2.5% of the total amount of their own property.
itong pagkolekta ng zakat or fixed portion of the Islamic tax ay naging religious duty ito, no? Coupled with prayer. Kasi sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung nagsasambayang o nagdarasal pero hindi nila binibigay ang nararapat na ibigay nila sa part of their wealth, yung pagdarasal na yun, yung prayer na yun will not be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga kung titingnan natin ang Quran, karamihan sa verses ng Quran, kung mababanggit ang sala, aqimis sala, itayo ninyo ang prayer, no? Coupled with that prayer, karugtong kaagad ang wa'atud zakah. Itayo ninyo ang sambahayan o kaya pagdarasal, wa'atud zakah, at ibigay din ninyo ang zakat. So, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, sabi niya, idha manatiz zakah, kung sino man ang mga tao na muniat, yani iko-control nila o kaya hindi nila ibibigay ang nararapat nila ibigay o ilabas sa part ng kanilang pera o kaya kayamanan, muniatil ard barakatiha, ibablock din ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi din ipaparating ng Allah subhanahu wa ta'ala ang blessings ng galing sa lupa at saka sa taas ng langit. Ibig sabihin doon, yung mga mayayaman na hindi nila ibinibigay ang at the end of the year ang zakat, so yung pera, yung mga kayamanan na pumapasok sa kanila o kaya sa business na yon ay magiging walang baraka, walang blessings. So madaling lumalabas at wala kang makikita. Sometimes it will give more problems to the owner dahil walang baraka doon. So the more na pumapasok ang pera o kaya kayamanan sa isang tao, kung pinipigil nila ang pagbibigay ng zakah, yung 2.5% of the whole amount of their own earnings sa end of the year, so magiging dahilan yun na ikakaalis, mawawala ang blessings ng kanilang earning. So itong zakat, this is practiced by Muslims na gaya ng sinabi natin na financially able. Yung mga mayayaman, pero gaya natin na hindi yun. Ang sa atin ay sadaka. Pwede tayong magsadaka, pero yung zakat, which is fixed, 2.5, ay hindi tayo kasali. So itong zakat or fixed portion of the amount ng pera natin ay this is only observed or practiced by the Muslims itself. Hindi kasali kung sino man ang nag-stay sa isang country o sa isang lugar na with the Muslims. Halimbawa, yung Christians are not required to pay the zakat. Hindi sila kasali sa obligatory or obligation or duties ng pagbibigay ng zakat. Although mayroon tinatawag, there is a substitute for the zakat. Ang tinatawag natin ay jizya, protection tax for the Christians who are living in the Muslim country. Bale, guarantee yun sa kanila na dapat magbigay din sila, but not zakat.
Ang pagtawag doon ay jizya. Jizya. Tax, yes. Pero itong zaka ay para lang sa mga Muslims. Itong zakat, no, gaya ng sinasabi natin, sa mga Islamic country, kung minsan there are countries na mismo sila, yung government mismo ang nagkukolekta ng tax or Islamic tax na yon para sa zakat. Pero there are countries also na separated ang pagkukolekta nito ng tax. Gaya ng Pakistan, Saudi Arabia, parang sila ang mismo government ang kumukolekta ng tax. Sa halimbawa sa mga Islamic countries gaya ng Iran ay ang kumukolekta ng tax ay mismo yung mga fuqaha, yung mga scholars or mga jurists, no? So, sila ang kumukolekta, yung mga mustahidin o kaya yung mga learned sa Islam, sila ang kumukolekta. So, yung funds na yun ay binibigay nila sa mga mustahidin at saka that would be, ibig sabihin doon, centralized yung mga countries na ang pagkolekta ng zakat ay centralized. Centralized, ibig sabihin ng centralized, government mismo ang nagkukolekta. Pero there are also countries na kinakolekta ng individual. Gaya ng Islamic Republic of Iran, and that would be administered by the ulama, yung mga fuqaha ng Islam natin. So, itong zakat, no, kung gaya ng sinabi natin, if this will be managed properly, this will actually lessen the economic problems of the country, economic and social problems of the country. Dahil out of this collected tax from the people, ipinibigay ito sa mga one of those na beneficiaries ng collected tax na yon, ay isa sa kanila ay those living in absolute poverty, yung tinatawag natin sa Quran na fuqara o kaya fakir. Isa sa mga beneficiaries. Kaya nga sabi natin na if this zakat or Islamic tax will be administered well by the government and managed properly, this will lessen actually the social and economic problems of the country. Dahil ang problema lang ng bawat lugar, no, bawat country is yung growing existence ng mga taong nangangailangan. So kung maraming pukara or those who are living in absolute poverty, kung dumarami ang mga tao, nag-increase yun, magiging marami naman ang social problem. Mangyayari, maraming patayan o kaya kidnapping, gaya ang nangyari sa mga countries na hindi well managed ang mga problema nila, no? Gaya ng mga poor countries, gaya ng Pilipinas, mayaman man sa mga resources pero hindi rin na ma-manage. There are only some person or individuals who are benefiting our own resources. So kakaunti lang pero yung mga maliliit, yung mga fakir o pukara,
na hindi nabibigyan o kaya nakakakuha ng mga kanilang share. So, itong fukara, sometimes, ito ang yung distinguishing qualities ng mga mga fukara. Kung minsan hindi sila nakakakain sa isang araw. Kung minsan nakakain sila pero minsan lang. Ang pagtawag doon fakir or fukara, yung individuals living in their situations is yung mga talaga pagkain nila ay hindi guaranteed ng kumisan wala, kumisan meron, kumisan kumakain ng 2 beses, kumisan isang beses. So iyan ang mga beneficiaries na tumatanggap ng collected tax na yon out of this 2.5 portion of their worth. Ang pangalawa ay those who cannot meet their basic needs, yung masakin. Masakin, miskin. Yung miskin ang singular niya, no? Masakin ang plural. Itong masakin or miskin, meron silang pagkain. They can eat what the others can also eat. Pero yung mga ibang pangangailangan nila, hindi nila mamimit. Wala na silang pambili ng, halimbawa, para sa mga anak na ibang pangangailangan, damit. So, doon nangungutang na lang sila. So, pangalawang individuals, palawang grupo na dapat tumatanggap ng zakat na yan. Ang pangatlo ay, of course, yung nagko-collector, o the one who collecting the zakat ay makakakuha din ng share or allowance, ang pagtawag doon ay al-amilina alayha. Sa Quran ay amilina alayha, yung nangungulekta ng khums na yon o kaya zakat na yon, zakat. Dahil sa mga Islamic country, pinupuntahan talaga ang mayayaman. Halimbawa, ngayon, pagbibigay na ng zakat o magbigay ka na. So yun, kinukuha at pinibigyan ka agad ng resibo. Tapos yung resibo na yun, binibigay sa mga fuqaha. So, kasali sila sa pangatlong beneficiaries ng zakat, collectors of the zakat. Ang pangapat ay those people who are non-Muslim pa siya, Christians pa siya, pero mayroon na siyang puso na he or she is already inclined to Islam. So, isa yun sa mga strategy ng religion or strategy ng Allah subhanahu wa ta'ala or Prophet Muhammad, kung saan ay ma-attract ang ibang religion, because they will be properly managed by the religion. Hindi sila pinapabayaan. So, kailangan talaga na ang bawat country ay kung ma-institute lang natin o kaya ma-implement lang natin ang Islam, talagang walang nangangailangan, inshallah, gaya ng nangyari sa atin ngayon sa society. Pero there will be time that every individual, yung nabanggit natin ay they will be properly managed dahil ang Islam ay magiging centralized, no? So, iyon na lang ang we are hoping for that sa pagtayo ng Islam sa sangkatauhan, inshallah. Ang pagtawag doon ay muallafatu qulubuhum. Muallafatu qulubuhum. Muallafatu qulubuhum, yung pag-extend ng yung yung qulubuhum. Muallafatu qulubuhum. Ang pagtawag doon ay yung ipakita ng
Islam na mayroong spirit of Islam, spirit of concern sa mga yung mga non-Muslims. Dito makikita natin ang Islam ay walang discrimination. Actually, kahit halimbawa mga Christians, pwede ka magbigay ng ano man yung mga anong tawag doon, sadaka or gift, para lang makita ng mga na ang Islam ay mabuti. Ang Islam ay gaya ng mga some organizations are ang objective nila ay kung paano magkakaroon ng a peaceful coexistence with the non-Islamic non-Muslims. At yan ay nangyayari na alhamdulillah. It is only those groups or our groups, the followers of Ahlul Bayt, who are actually observing these principles. Sa atin, alhamdulillah, establish ang connection ng mga ulama, yani yung ulama kasama sa atin, nagkakaroon ng collaboration, nagkakaroon ng bonding with the Christians. At yun ay nakakatulong sa social disorder sa country. Hindi gaya before the yung ng Abu Sayyaf before, kasi before yung nangyari ang mga grupo ng Abu Sayyaf, there was a massive indoctrination of the Christian missionaries in our country. Na pinapasok nila ang mga Muslim area, binibigyan ng kung ano-ano, tapos afterwards they will be trained or they will be taught na yung naano sa kanilang, naangkop sa kanilang paniniwala. So yun, that was the reason why this group was organized accordingly, because I was not part of that. So ang pang-apat na beneficiaries ng tax na yan ay muallafatu qulubuhum, non-Muslims na hindi pa nag-Muslim, no, pero mayroon na siyang puso. So yung Muslim na mismo, Muslim, pwede ba nating bigyan na kung minsan on and off ang kanilang paniniwala? Pwede ba yun? Pwede rin yun. Pwede rin na at least may istikrar o kaya magiging panatag ang kanilang paniniwala. Ang panglima ay yung mga tao na actually this is not applied nowadays. Pero sa panahon ng Rasulullah ay nagawa ito. They are observing this. Yung mga taong na slave, no? Slave. Tapos ibinibinta na ng kuwan. Bibilhin mo ang slave na yung para siya magiging free. To free that slavery from to free that certain person from slavery. So bibilhin mo siya out of the money collected from that, part of that money collected from the tax. So yun, ginagamit yung para sa ganoong purpose. Ang pang-anim na ay yung kanina na sinabi natin to free slavery, riqab, yung mga taong nakuan, yung mga riqab o kaya yung alipin, no? Ang pang-anim ay yung al-gharimin. Gharimin. Yung mga taong mahilig mangutang.
pero hindi naman siguro, dahil siguro because of their needs, na kinakailangan, wala na makain siguro or panggastos ng, halimbawa, nagkasakit, whatsoever. So, wala nang hope na makabayad siya ng kanyang utang. So, if the government or itong council of expert or mga ulama or mustahidin, makakarating kanila ang ganitong pangyayari, sino ang magbabayad ng utang na ito? Ay yung mismong collected from that money. Mismo ang government or yung mga fukaha na yun ang magbabayad ng iyong utang. Kaya nga kinakailangan na magdua tayo lahat hanggat magkakaroon ang magiging Islamic ang natin, para walang magiging street surgeon doon sa atin at walang nanghihingi. Kasi even sa Manila, yung mga galing sa Tawi-Tawi nanghihingi na roon. Sa Zamboanga, makikita mo magkakaroon ng traffic dahil sa mga yung nanghihingi sa street. Maganda pa naman maghingi kaysa magnakaw. Of course, pero it is parang nakakaano rin. Merong ginawang profession ngayon sa ating bansa, no? Yung mga refugees or yung mga halaw, yung mga pumupunta sa Malaysia, no? Then they will be sent home by the government of Malaysia. So ang karamihan sa kanila dahil walang trabaho. Anong ginagawa nila? Naglilibot sila sa gumagamit pa nga ng tupi yung meron naman babae nakahijab pa, nakatiro. So alam nila kung Muslim community, no? So sabi nila, okay, magbibigay talaga yan dahil maawain ng Muslim, no? Ayun, pumupunta, kumakatok sa mga bahay-bahay, tapos nangingi, pinauwi kami galing sa Malaysia, tapos walang makain ang anak namin, kung ano-ano. Nakakawa din kung totoo, pero kung minsan ginagamit yun as a profession. Ginagamit na yun bilang trabaho nila. Sinasabi ko nga, kung minsan sabi ko, hindi ba ikaw yung kumakain doon sa restaurant na tawas. Minsan naman may dala sila. Kung minsan yung gumagamit pa nga ng anong tawag doon, yung kuwan ng mga haji, no? Ginagamit dito. Turban. So gumagamit sila noon to justify their own kasi sabi na Muslim kami. Kung minsan nagduruha, makikita mo yung pagdua nila mali pa. Para lang makakolekta ng And this will be addressed. This must be addressed through this collected money. Dapat ma-eliminate ito, no? So, yung mga nangungutang kasali sa collected zakat. So, kung kayo gusto niyo mangutang na kayo. At sabihin silang magbabayad. Okay. Ang pangpito na beneficiaries of this zakat, no? Yung ginagamit sa mga Islamic fisabilillah. Fisabilillah yung ginagamit sa mga Islamic activities. Fisabilillah. Sabil yani daan, sa daan ng Allah. Yan Islamic activities. Yung pera na yun will be given to those groups who are working sa mga pagtablig or propagate ng Islam, or sa mga madrasa, no? Or sa mga masjid. Ang pagdaw kasali yun or paggawa ng daan, yung mismo public highways, or bridge, or paggawa ng mga yung beer. Pagukay ng beer. Anong beer? Ano yan?
Oh, yun. Yung hinukay na bi'ron. So, ginagamit din yun. Kaya makikita mo, itong mga muasasa ngayon, meron silang mga project sa deep well, sa mga Mali, sa Nigeria, tapos pinapasa sa amin yung mga pictures na yun. So, kung sino man sa atin ang halimbawa may connection kayo doon sa inyo at gusto ninyo magkakaroon ng ganon, pwede kayo makipag-deal sa amin at pwede rin kayo mag-request. Dahil ngayon may programa ang mga brothers dito sa Kuwait na ang focus nila is papunta sa Pilipinas. So, buildings, yung mga Mustawsip, yan clinic. Alhamdulillah, nakabili tayo ngayon ng isa clinic doon, worth 1.5. Kasali ito sa Fisabilillah. So, kung sa inyo ang mga nurse or midwife or sino man sa inyo may gusto na magtrabaho sa Islam, pwede kayo makipag-ano sa amin, makipag-ugnayan, tapos we will inform ito mga mutabarri, mga donors, benefactors. Yan, kasali ito dito at kinukuha nila yun, hindi yun sa kanilang pera, hindi yun sa kanila. Kinukuha nila yun sa pera ng itong zakat, at bukas inshallah makikita din natin, mayroon pang Islamic tax, ito para sa lahat. Bukas inshallah i-explain natin yung sino naman ang tumatanggap, sino? Yung mga sayyid, sadat, yung mga kadugo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukas inshallah i-explain natin. Pero itong tax, kahit hindi ka sayyid, ang tumatanggap dito ay yung mga sayyid lang. Sayyid. Itong sayyid, halimbawa yung puti ang niya, gaya namin, pwedeng tumanggap ng itong galing sa zakat na ito. Pero yung gaya namin, hindi pwedeng tumanggap ng galing sa homes. Inshallah bukas natin i-explain. So kaya nang sinasabi natin, yung masjid ay kasali din dito sa na ito. 7, yun ang 7, Fisabilillah. Sa pagtablig, sa pag-spread ng Islam ay kasali dito. Bakit natin gagawin ito? Dahil bakit ito naging obligatory or duties sa mga Muslim? Gaya ng sinabi natin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan, yung mga may kaya sa buhay, yung mayayaman, sabi ng Diyos, khud, kunin ninyo, kumuha kayo ng pera, take arms out of their property. Kunin ninyo yung part of the money of the mga mayayaman. Bakit yung kukunin yun? Tutahhirahum, para ma-pure, magiging pure, o kaya ma-clean, o kaya ma-purify ang kanilang pera. Para magiging karapat-dapat sa ang kanilang. Dahil kung meron silang 100%, 2.5 of that amount is not belong to them. At haram yun kainin nila. Magiging najis yun. Magiging kasalanan yun. Ay magiging magiging dahilan na hindi ikakatanggap ng their acts will not be accepted. Their prayer will not be accepted if they will not give this itong zakat. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kunin mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumuha ka sa mga pera ng mga yaman, as part of their duties, Islamic duties,
para ma-clean yun to purify them. Watuzakkihim to purify at gamitin yun sa sa sadaka, para magamit yun sa pagbibigay sa mga nangangailangan gaya ng nabanggit natin. So, itong Quran na ito, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa Day of Judgment daw, yung mga taong na hindi nagbibigay ng zakat, no? At wala silang pakialam sa zakat na yon, ay there will be raised sa Day of Judgment, there will be resurrect, bubuhayin sila muli ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Day of Judgment, nakatied ang kanilang paa sa kanilang neck. Yung paa nila ay nakatied pa dito sa kanilang leeg. At the time na tinanong ang Jibril kung sino yung mga tao na yon, sabi nila, those are people withholding the right of God not to be given to the people. Iyon ang pinipigilan nila, hindi nila binibigay ang right o kaya hak ng mga tao. Yung mga rights ng mga yung nabanggit natin kanina ay hindi nila tinutupad. So, they will be resurrected in the Day of Judgment na ganoon ang situation nila. So, ano-ano ang dapat kasali? Ano-ano ang mga dapat bigyan natin ng zakat? Ang nabanggit dito na kung ano ang mga property na dapat bigyan natin ng zakat, ay isa doon ay al-an'am ath-thalatha. An'am ath-thalatha, yung mga al-ibil. Ibil, anong ibil? Sa English, camel, no? Yung mga camel at saka cows or buffaloes, ghanam, sheep or goat. Ang pagtawag doon ay an'amus thalatha. An'amus thalatha, gaya ng ibil, camel, goat or ghanam, at saka cows or buffaloes. Yung malaki, no? So, yun ang mga property na dapat, kung meron ka noon, at the end of the year, kwentahin mo yun, bilangin mo kung kung umabot siya sa figure, umabot siya sa nisab, kasi mayroong figure doon kung saan magiging wajib na sa iyo, kaya obligatory para magbigay. Yun ang tatlong properties na nagiging obligatory ang pagbibigay ng zakat. Ang pangalawang kasali sa binibigyan ng zakat ay al-ghallatul arba'a. Ghallatul arba'a, gaya ng mga crops, no? Ghallatul arba'a, crops. Ang isa noon ay gaya ng hunta. Anong hunta? Tirigo, no? Wet? Tirigo. Hunta. Al-hunta. Al-hunta. Ang pangalawa is tamr, dates, no? Ang pangatlo ay as-sa'ir. Anong sa'ir? Dates or barley. Sa'ir at saka zait, yung mga raisins, no? Iyan ang ghallatul arba'a, na kung saan ang pagtawag doon ay kasali sila sa crops and agricultures. So aside from these four, yung mga khadrawat, yung mga gulay, no? Gulay or mga niyog, yan, recommended ang pagtawag dyan, hindi obligatory. Kung meron ka noon, halimbawa,
kung ano ang tumubo galing sa lupa, aside from the mentioned properties, ang pagbibigay ng zakat noon, equivalence amount ay mustahab lang, recommended, not obligatory. So recommended, no? Ang pangatlo ay an-naqdain. Ano ang ibig sabihin naqdain? Yung dhahab wal fidda. Naqdain. Naqdain yani al-dhahab wal fidda. Al-dhahab yani gold, fidda yani silver. Dhahab. Dhahabun yani gold. Al-dhahab. Dhahab. Dhahab. Dhahabun. Al-dhahab. Huwag mong i-mention, huwag mong i-pronounce dhahaba. Dhahaba yani lumakad. Iba yun. Al-dhahab yani gold. Gold. At saka al-fidda. Fidda yani silver. Fidda. 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 Fidda yani silver. So, itong nabanggit natin lahat, wajib o obligatory sa isang mayayaman o isang Muslim kung meron silang mga properties na nabanggit natin. Kung meron silang halimbawa, itong mga khiyar, yung binibili natin sa khiyar, no? Yung cucumber, yung mga kalabasa yun? Kalabasa. Tupah, masalan, apple. Kasali ba yun sa crops o hindi? Kasali pero hindi wajib ang pagbibigay. Mustahab lang. Mustahab ang pagbibigay nun. Badinjan. Anong badinjan? Talong. Talong, no? Talong. Yun ay mustahab din ang pagbibigay nun. Ang mga vegetables ay mustahab ang pagbibigay ng nabanggit na. Mustahab yani recommended. It is not obligatory. So, kung obligatory, kinakailangan talaga ibigay mo, no? Kung mustahab, no? Kung ibibigay mo, mayroon kang reward. Kung hindi ka naman magiging makasalanan. Okay. Yung binanggit natin ibil, camel, no? Kailan ka pwedeng magbigay ng camel? Kung meron kang 5 camel, meron kang 5 adad. Ang isa noon ay magbigay ka ng isang shot. Isang shot, ibig sabihin sheep. Magbigay ka ng kung meron kang 5 camel o ibil, ang katumbas noon ibibigay mo ay isang halaga ng isang sheep. Kharuf, no? Kharuf. So, kung meron kang 10, 2 kharuf. Yan. So, yun, kung ang lahat ng nabanggit natin ay meron siyang katumbas na figures, pero parang wala ng time. Bukas i-continue na lang natin kasi may karugtong ito, pero hindi na siya hindi na zakat, ang tawag doon khums. Pero before that natin ang nisab, o kaya kung ilan ba talaga ang amount na ang nisab o kaya figures na pwede mo nang kunin or magiging wajib na sa atin ang pagbibigay ng zakat. Inshallah, i-continue natin bukas kasi 6 o'clock ay meron silang dito, may program dito, no? At 6. So, doon tayo magsambayang sa baba, sa Sardab. Doon tayo magsambayang at saka after that, diretso tayo sa pagtuturo ng Arabic, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi at-tahirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.